XL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Peligro na magaya ang Pilipinas sa pagsabog sa isang fertilizer plant sa Amerika, Pinawi. Yung mga planta na gumagawa katulad ng mga ammonium nitrate, potassium nitrate, wala po tayo nito. Inaangkat lang po natin ito sa ibang bansa. Magandang performance ni Pangulong Aquino. Pinatunayan ng pagkakasama niya doon sa mga most influential people ng Times Magazine. Sa akin pong palagay ay meron pong dahilan para ipagbunyi po at ikarangal ito ng ating mga mamamayan. Malacanang umapila sa publiko na tulungan ng OFW na si Racelito sa Panta na nakatakdang bitahin sa Saudi Arabia. Kinikilala naman po natin na mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Negosyo naman natin ang DTI nagpaalala sa mga negosyante at OFW na piliin yung mga accredited freight forwarders. At sa ibayong dagat, ang Russia niyanig po ng magnitude 7.2 na lindol. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Nancy Bina. Para sa akin, kapakanan ng kabataan ang laging una. Nancy Bina. Tutulungan ko ang mga taong hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Yan ang serbisyong Binay. Serbisyong dadalhin ko sa Senado. Kay Bina. Salamat Nancy Binay, Nanay de Familia, number 5 sa Balota. Kay Binay, gagandang This political buhay. advertisement is paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep, buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa pagpaplika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Escudero! Pagbabago! Lahat tayo'y tatanda rin. Dagdagan ng benepisyo ng senior citizens bago mahuli ang lahat. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 24 days na lang eleksyon na. Kung sa itsura pa lang may daya na, saan pa kaya? Maaari silang mandaya. Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Biyernes. 22 sa tayo sa buwan ng Abril 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. 19 pa lang. Ako po si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña at tayo po'y live sa DYHP 612 RMN Cebu, DCCV 684 RMN Tugigaraw, DWAR 103.9 RMN Palawan at sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live din tayo mga kasama international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. RMN.
Pinawi po ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko kaugnay sa pinapatupad na seguridad ng mga pabrika ng fertilizer sa bansa. Kasunod ito ng pagsabog kahapon sa isang fertilizer plant sa Waco, Texas, kung saan umakyat na sa 5 kumpirmadong nasawi at pinangambahang tumas pa hanggang nasa 106 na po na yung nasugatan. Sa interview ng RMN kay Director Norlito Gicana ng Fertilizer and Pesticides Authority, kinumpirma nito na walang pagawaan ng nitrate-based fertilizers sa bansa. Anya, inaangkat lamang ng Pilipinas yung mga ganitong uri daw ho ng pataba at pao mga mixer plants at imbakan ang mayroon sa Pilipinas na mahigpit namang minomonitor ng ahensya. Yung mga planta na gumagawa katulad ng mga ammonium nitrate, potassium nitrate, wala po tayo nito. Inaangkat lang po natin ito sa ibang bansa katulad sa Israel, katulad sa China. Meron tayong mga mixing plant pero hindi po na mga nitrate-based fertilizer. Ganun pa man po ay atin pong sinusubaybayang mabuti itong mga warehouses. Yung po mga imbakan lang na sila dapat at all times meron pong mga magandang mga lugar para po yung aeration, ventilation, maganda po at saka po hiwalay sa mga bagay na madaling masunog. Sinabi rin ni Gicana na pinagbabawal din sa bansa ang paggamit o pag-aangkat po ng ammonium-based fertilizer na sumasabog dahil sa pangalim na dala niyan. O dito hindi rin pinahihintulutan anya ang paggamit ng mga nitrate-based fertilizer nang wala hong kaukulang permiso mula sa Philippine National Police. Yun pong mga may explosive ingredient po, ito po hindi pwedeng pahintulutan ng Fertilizer and Pesticide Authority nang walang kaukulang permit din po sa Philippine National Police. Hindi po maiaangkat, madadala sa Mindanao, sa Bisaya, yung mga ibang grado ng nitrate-based. Sodium, yun po ginagamit sa pesticide, saka po sa ibang grado, pero hindi po ito katulad ng ammonium nitrate. At we have this coordination with the Philippine National Police. Si Director Norlito Gicana ng Fertilizer and Pesticides Authority ng DA sa interview ng RMN. Hindi naman ipagbabawal ng Department of Foreign Affairs ang pagtungo ng mga Pilipino sa Amerika sa kabila ng sunod-sunod na mga pagsabog doon. Sa halip ay pinapayuhan lamang ng DFA yung mga Pinoy sa US na piliin yung mga lugar na kanilang pupuntahan. Kasabay nito ay na magpapalabas din ng DFA ng listahan ng mga lugar sa Amerika na dapat iwasan ng mga Pinoy. Sa ngayon ay patuloy ho na inaalam ho ng Philippine Consulate General sa Los Angeles kung may Pilipinong nadamay sa pagsabog doon sa planta ng fertilizer sa Waco, Texas. Dapat na pagbunyi naman at ikarangal ng taong bayan ang pagkasama ni Paulong Noynoy Aquino sa talaan po ng 100 most influential people in the world ng prestiyosong Time Magazine. Sa interview ng RMN kay Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma, sinabi dito na karangalan ng buong bansa ang pagkakasama ni Pinoy sa talaan. Nangangahulugan lamang umano ito ng matagumpay na reforma at epektibong serbisyo ng Pangulo sa publiko. Sa akin pong palagay ay meron pong dahilan para ipagbunyi po at ikarangal ito ng ating mga mamamayan. Pero batid ko po na siya ay nagagalak hinggil dito. At tingin ko lang po dapat po ikagalak din natin sapagkat ang karangalan na hindi lamang para sa kanya, ngunit para din sa mga mamamayan. Kasama ni Aquino sa talaan mga ilang state dignitaries tulad po ni US President Barack Obama at Hollywood superstars kabilang sa Jay-Z at Beyonce Knowles. Aquino, tulad ng kanyang ina na si dating Paulong Cory Aquino, ay kinilala rin ho ng Times at Forbes Magazine. Siya ay kasama sa talaan ng most influential women naman of all time sa Times Magazine Women of the Year din noong 1986. Mapilaho ang Malacanang sa publiko na tulungan ng OFW na si Rizalito Sabanta na nakatagdahong bitayin sa Nobyembre sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Sabanta ay nangangailangan ng 44 na milyong piso para tuluyang makaligtas sa hatol na kamatayan. Sa interview ng RMN kay PCOO Secretary Sunny Coloma, sinabi ni Bitong bagamat tumutulong ang Malacanang, hindi umanong kakayaning maibigay ang lahat ng mga kinakailangan ni Sabanta sa dami ho ng mga OFW na naharap sa iba't ibang mga kaso. Sa una nito ay mahalaga umano ang tulong ng taong bayan para malikom ang perang kinakailangan ni Zapanta. Kinikilala naman po natin na mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Paano naman yung ating mga kababayan din dito na dapat din natin tulungan. Sa ngayon ay inatasan na ni Pangulong Aquino ang tanggapan ni Vice President Jejo Marbinay na tutukan ang kaso ni Zapanta. Si Zapanta po ay nabigyan lamang ng ilang buwang palugit ng Kingdom of Saudi Arabia government para malikom ang naturang halaga. RMN. Mission 2013. Boboto ako.
Mga kasama, kumpiyansa si Team Pinoy Senatorial Candidate Ramon June Magsaysay Jr. na maabot po ng bansa ang target economic growth nito ngayong taon. Kasunod na rito ng pagtataya ng United Nations na aabot sa 6.2% economic growth ng Pilipinas ngayong 2013. Sa interview ng RMN kay Magsaysay, ito'y dahil na rin sa determinasyon ng Aquino administration na mapaunlad po ang ekonomiya ng bansa. Ngunit naniniwala ang senador na makakamtan lamang yung tunay na pagunlad ng isang bansa kung natatamasa po ito ng mga mahihirap. Kaya naman, isaan niya ang sektor ng agrikultura at manggagawa sa tututukan niya sakali pong maluklok muli sa Senado. Ayon kay June Magsaysay, nais siyang paunlarin ang coconut industry na magbibigay ng pangkabuhayan sa mga mahirap at ang pagbabalik sa pagiging manufacturing capital ng Pilipinas para magkaroon po ng mas maraming trabaho sa bansa. Meron pong pagtaya ng UN na aabot po tayo ng 6.2% economic growth ngayong taon na ito. Sa inyo pong pagtingin, sir, kaya po kaya nating abutin ito, sir? Kaya yan dahil yung mga ibang mga financial institutions 6 to 6.5 ang kanilang projection. Pero ang mahalaga yung tinatawag na how will it benefit our ordinary Filipinos, yung mga sa baba. Kailangan yung growth ng ekonomiya natin tinatawag na inclusive. Yung trickle down effect mukhang walang masyadong effect yun. So ang nagkakaroon ng oportunidad yung mga middle income, upper middle, sa mayaman. So kailangan na yung financial approach should be dalhin doon sa countryside, sa agrikultura. Alam mo, ngayon mga 27% up to 30%, no? Ibig sabihin, they're not even earning 100 pesos a day or 3,000 naman. Na mga talagang sagad, salat sila sa buhay. Dapat isama yan. I see, yes, sir. So, dito po sa ating ekonomiya, sir, sa inyong tingin, sir, paano po kaya natin mapapalago ang ekonomiya natin, sir, para maging inclusive growth po tayo? Ang aking approach dyan na gusto kong ibigay sa ating administrasyon kung tayo ay nagwagi, yung tinatawag na manufacturing. We have to go back to manufacturing. Dahil ng mga 1960s and 70s, marami tayong mga fabrika, mga planta. Yung garments nung araw, 1970s, 500,000 na mga employees dyan, karamihan babae, ang lakas ng export natin. So dahil sa mga labor problems, nag-aisa mga kapitalista, yung mga businessmen, lumipas sa China. Sana may balik natin dahil mahusay ang ating mga sewers and garment workers, Fino sila hindi ba yung mga embroideries, ang lakas dito ng araw. Nawala na yung mga yan. So, bakit po nawala yung mga yun, sir? At maganda kung may balik po ninyo, sir? Well, number one, siyempre, yung mga cost of power. Energy, malaki yung konsumo yan dahil bawat isang sewing machine, merong motor yan, ha? Opo. Tapos yung labor uncertainty. Kung nagiging malaki na isang planta, dahil mga strike. Sa number 3 naman, yung red tape and bureaucracy. Opo. Pag may niligay isang kapitalista lang na planta sa isang lugar, hindi tumutulong yung mga local officials at sa umpisa pa man, mukhang pinapahirapan na. I see. Dahil tayo mga red tape and bureaucracy. Apo, Senator June Magsaysay, sir, kung sakali po ay kayo po ay maluklok muli sa Senado, ano po yung para pinaka-pangunahing programa po ninyo sa agrikultura, sir? Sa agrikultura, dapat ma-revive natin ang coconut industry. Dahil that is a very natural plant of our country, no? At dumadami yung mga produkto ng coconut na exportable like coconut water. Pero hindi tayo nagtatanim dahil matagal. Opo. 4 or 5 years ang coconut. So, kulang ng tiyaga at saka pasyensya ang Pilipino. I see, dapat bigyan natin ng incentive. Kasi ang dami-dami ng mga bagong species ng coconut ngayon, galing sa Zamboanga at saka sa Davao, managed by the Philippine Coconut Authority, na hindi na-absorb ng ibang mga lalawigan. Yes, sir. Dapat meron tayo mga processing, post-harvest facilities. In other words, kapitalan natin para umulad ulit ang agrikultura. Napatid po mga kasama na isinusulong ngayon ni Magsaysay ang pagkaroon ng internet sa barangay na mapagbigay ho ng impormasyon sa mga estudyante, mga isda, magsasaka at mga negosyante. Mission 2013. Boboto ako. Welcome naman kay Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar ang sunod-sunod na suportang kanyang natatanggap mula sa iba't ibang sektor. Ito ay gaya na lamang na pagsuporta ng White Vote Movement ng Simbahang Katoliko at El Shaddai at Lakas Christian Muslim Democrats.
Ayon pa para kay Mrs. Hanep Buhay, ang pagiging pro-life at pro-family niya ang nagustuhan ng simbahan sa kanya, habang ang iba namang grupo ay nais ng kanyang advokasya sa paglikha ng mga trabaho sa mga walang hanap buhay. Ngayong araw ay nakatagda siyang tumungo ng Davao City at bukas ay lalarga naman siya sa Central Luzon at Las Piñas. Sa linggo ay kanyang tutunguin ang Aklan upang pangunahan ang inaugurasyon ng isang ospital sa lalawigan. Sakaling pala rin na makapwesto sa Senado, target ni Ms. Villar na makapagpatayo ng marami pang livelihood projects. Inaasahan niyang sa loob ng 6 na taong panunungkulan ay madadagdagan pa ang mga proyektong pangkabuhayan na kanyang ilalagay sa iba't ibang lugar sa bansa. Tayo po yung masyadong napupusuan ngayon ng iba't ibang grupo. Ano yung nakikita nila malamang sa plataforma mo na pwedeng maisulong kapag kayo ay nailuklok sa Senado na tila kumakatawan sa kalahatang sektor ng ating po namang lipunan, Madam? Yung support ng White Vote Movement dahil sa aking advocacy na pro-life and pro-family, kasi doon naman sila very concerned that we advocate for legislation that will promote life and family. Yun ang gusto nila. So tayo ay sinusuportahan ng White Vote Movement. Yung iba naman is nagugustuhan nila yung advocacy natin sa pagbibigay ng hanap buhay. Kasi napaka-importante yun kasama ng ating advocacy na mag-create ng more employment or more jobs for the people, at yung pagtulong natin sa OFW at pagtulong natin sa agricultural sector. Dito ho sa inyo hong pagtulong ho sa mga OFW, sa lang ho natin na maliban sa inyo hong asawa ni si Senator Villar ay kayo ho ay talagang marami na rin natulungan. Ano ho yung sa ngayon ay inyo hong inaasahan ng mga OFW natin? Marami po tayong programa sa OFW at ito naman ay talagang nakakatulong sa kanila, yung ating programa na repatriation, medical assistance, at saka yung ating livelihood assistance, yung skills up program natin for returning OFWs, at saka yung ating pagtulong sa mga pamilya ng OFW through yung ating OFW and Family Summit with Go Negosyo na tinutulungan natin sila na makapag-start ng kanilang maliliit na negosyo para kung sila ay magtagumpay ay hindi na kailangan pumunta sa abroad yung kanilang mga mahal sa buhay. So sa dami ho na natulungan ninyo, Madam, para ho sa mga tagapakinig pa ho natin, lalo na sa mga hindi pa po na nalibot, ano daw ho ang inaasahan pa kay Madam Cynthia Villar, Congressman? Alam mo, natayo ko sa all over the Philippines is 179 as of today. There are 1,600,000 cities tayo. So yung 179 is about mga 15% lang yon, less than pa. So malayo pang ang ating lalakbayin at ang pangarap ko po ay kung maaari matayuan ko man lang kahit kalahati ng 1,600,000 cities for the next 6 years. Na kung ako'y pala rin sa Senado, so more or less, I can build one in every other town. Malaki na ring accomplishment yun towards the 6 years. Opo. Yun po ang pangarap ko at yun ang bala kong gawin. Kasi kung 2 years naka-179 ako, I'm capable of doing 100 every year. Kung ang termino po ng senador ay 6 years, makaka-600 ako, plus yung 179 ko na nagawa na, di parang nakabuild ako every other town in the Philippines. Opo, sige po. Project. Maganda na rin po yun na example na ma-encourage sila na ipagpatuloy. Opo. Mensahe po natin sa ating pong abotante, almost 3 weeks na lang. Election na, Madam Congresswoman Cynthia Villar, please go ahead. Unang-una, nais ko magpasalamat sa iyo, August and Joy, for this interview at sa ating tagapakinig ng RMN DZXL nationwide. At ako po ay umaapila sa ating mga kababayan na sana ay masuportahan nila ako para magawa ko yung aking plano sa buhay na makapagtayo ng mga hanap buhay sa bawat isang bayan sa Pilipinas. Si Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako.
Mga kasama, muli pong nanawagan si Re-election Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapalawig ng access sa mga kapitalista ng Small and Medium Enterprises o SMEs. Sa forum na ginawa ng Philippine Chamber of Commerce, ayon ho kay Cayetano, makatutulong na malaki ito upang mabawasan ang mga pasanin ng mga kababayan nating walang trabaho at para kumita sa ibang paraan upang mabuhay. Anya, bagamat matagumpay na nakapamunod ng 1.156 million na trabaho ang Administrasyong Aquino noong 2011, ay hindi pa rin may aalis na mayroon pa rin 2.8 milyong Pilipino ngayong taon ang walang trabaho. At dahil dito dapat na gumawa ang gobyerno ng alternatibong paraan para sa mga ito. Ilan sa minungkahi po ng senador ay ang paggawa at pagpapatibay ng kooperatibang may kakayahang magpautang sa mga miyembro nito upang makapagsimula at ang paggamit din ng CCT o Conditional Cash Transfer na naglayong magpautang sa mga beneficiaries nito. Sa ganitong paraan, anya, makatulong po upang maturuan ng gobyerno ang mga Pilipinong tumayo sa sarili nilang paa. Mission 2013. Boboto ako. Ang Boston bombing, wag munang iugnay sa North Korea. Kasama natin sa Balita Live Kondebata. RMN Report. Iginit ang mga mababatang sa kamera na masyadong maaga pa para iugnay yung mga nangyaring pagsabog sa Amerika sa alitan nila sa North Korea. Ito ay bunsod nga ng pagpapasabog sa Boston Marathon na agad namang itinuring ni US President Barack Obama na isang terrorist attack. Naniniwala si Marikina Representative Marcelino Teodoro at tagang party list Representative Angelo Palmones na masyadong maaga ang ganitong spekulasyon para ibintang sa North Korea ang nangyaring trahedya sa Boston. Mas mabuti manumintay na lamang ang resulta ng investigasyon ng Amerika upang hindi na lumala pa ang tensyon ng US sa North Korea. Pinaalerto naman ng mga kongresistang Department of Foreign Affairs para sa anumang tulong na maibibigay sa libo-libong mga Pinoy na nakatira sa Amerika. Pinag-iingat din ng mga kababayan sa Estados Unidos sa mga marathon na sinasalihan at sa lahat ng mga lugar sa ibang bansa dahil hindi tiyak kung kailan magaganap ang mga pag-atake ng mga masasamang loob. Kasama mo mula sa kamera para sa DZXL 558 Kondebata sa RMN. Radyo mo nationwide. Ang Philippine Consulate po ay nababahala naman sa kalusugan ng mga OFW na nagka-camp out pa rin sa labas ng konsulada. Sama natin sa balita si Joyce Adra. RMN Report. Nabalikan natin ang ulat na yan mula ho kay Joyce Adra. Yung kandidato sa 3 rehiyon tinutukan ng PNP dahil sa umano'y paghingi ng tulong sa NPA. Kasama natin sa balita live, Rhea Mamogay. RMN Report. Tinututukan na ngayon ng Philippine National Police ang ulat na ilang mga kandidato sa Region 13, 6 at 5 ang humingi na ng tulong sa NPA upang makatiyak na panalo na sa darating na halalan. Ayon kay PNP spokesman, Chief Superintendent Generoso Serbo Jr., under validation ng PNP ang ulat na nakarating sa kanila na may mga ilang kandidato na ang nagbayad ng permit to campaign fee at permit to win sa New People's Army Group. Pakiusap naman ni Serbo sa mga kandidato huwag bibigay sa pangakong sure win na mga rebelding grupo kapalit ng pagbabayad sa kanila, gayong ang taong bayan naman ang magpapasya sa kanilang magiging kapalaran. Panawagan din ng pulisya sa mga tumatakbo, huwag magdalawang isip na dumulog sa kanila sa makaranas ng pananakot o harassment sa NPA. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang Philippine Coast Guard naman muli pong susubukang hilahin yung Chinese vessel na nabalaho dyan sa Tubataha Reef. Sama natin sa balita live, Angel Ronquillo. RMN Report. Muli ngang susubukan ng Philippine Coast Guard na sa pamamagitan ng ipinalang ng pribadong salvage company na Malayan Towage sa hilahin ng Chinese fishing vessel na Minlong Yu na nakasadsad pa rin sa Tubataha Reef. Ayon kay Lieutenant Commander Arman Balino, ang tagapagsalita ng PCG, kahapon ay kanilang isinagawa ang pagpoposisyon sa mga gamit at barkong gagamitin sa paghila sa nabalaho na barkong pangisda ng mga Chino. Alauna nga mamayang hapon, hihilahin ang barko kapag tumaas ang tubig o nag-high tide. Paliwanag pa ni Balilo na kapag tuluyan ng naiaris ang barko, ay agad itong dadalhin sa Puerto Princesa Port upang doon inspeksyonin ng mga otoridad at gagamitin din ebidensya laban sa mga Chinong sakay ng naturang barko. Una nang sinabi ng Tubataha Management Office sa loob ng mahigit 1 linggong pagkakasalsa dito sa Tubataha, ay hinigitan pa nito ang pinsalang ibinulot ng USS Guardian. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Balikan natin yung ulat kanina ni Joy Sadra, yung konsulada ng Pilipinas na babahala ho sa
kalusugan ng mga OFW na nagka-camping sa labas ng konsulada sa Jeddah. Sama natin sa balita. Pabalik si Joyce Adra. RMN Report! Nababahala ng Philippine Consulate General sa Jeddah sa kalusugan ng OFWs na nagka-camp out sa labas ng konsulada. Ito ay dahil sa may tindi ng init sa labas ng gusali, lalo na may mga kasamang sanggol ang ilang nagka-camp out na OFWs. Humihingi na rin ng saklolo ang konsulada sa Philippine government para sa agarang pagpapauwi sa undocumented OFWs. Ito ay habang kinakausap naman ng Philippine Consulate General ang Saudi government para i-waive na ang penalties ng mga OFWs dahil pawang tumakas ang mga ito sa kanilang employers. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Nation! Mga sundalong Amerikano naman ay pwede rin makigamit sa mga military camp sa bansa. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Ipinaliwanag ni Senator Edgardo Angara na tangi ang pagpapahiram lamang ng ating mga military camp ang tulong na maaari nating ibigay sa mga sundalong Amerikano sakaling sumiklab ang giyera sa Korean Peninsula. Ang pahayag ay ginawa ni Angara kasunod ng pagiging bukas ng ilang opisyal ng pamahalaan na muling buhayin ang base militar ng Amerika sakaring tuluyang gerahin ng North Korea ang South Korea. Pero ito ay umani ng batikos dahil labag daw sa konstitusyon ang muling pagkakaroon ng US military bases. Narito ang pahayag ni Senator Edgardo Angara. Hindi man siguro magtayo ng base, but we allow them to use our bases in case of emergency. Only in case of emergency. What it is shooting war in the Korean Peninsula. Emergency and temporary base. Yan po si Senator Edgardo Angara. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. DNR Secretary Ramon Pahe sinampahan ng kaso sa Ombudsman. Sama natin sa Balita Live, Silvestre Laban. RMN Report! Gross negligence, incompetence, and grave abuse of authority ang kaso ni sinampa ng grupong Citizens Battle Against Corruption New Bataan Chapter laban kay DNR Secretary Ramon Pahe sa 6 na pahinang reklamo ng grupo ni Archie Gaela, ang chairman ng Sibat New Bataan Chapter, na inihain sa Office of the Ombudsman bilang alter ego umano ng Pangulo. Responsibilidad ng DNR ang pangangalaga, pagmimintina, pagpapaunlad at tamang paggamit ng mga yamang mineral ng bansa, kabilang ang mga watershed at mga lupaing pampubliko. Subalit sa kabaliktaran ang kanilang ginagawa dahil simula umanong panunungkulan bilang undersecretary ni dating DNR Secretary Lito Atienza na inakusahan na si Pahe ng mga pagpabor sa malalaking kumpanya na minahan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng permiso na ginagamit ng malalaking kumpanya na nagdudulot ng labis na panganib sa kapaligiran, kabuhayan at ari-arian. Hindi anya kaila sa atin ang pinsala na dulot noon ng Bagyong Pablo kung saan tiyatayang mahigit 36 na bilyong piso ang napinsalang ari-arian. Marami ang nasawi, nasugatan at nawawala at hindi umano makakailahan na ganitong pangyayari ay dahil umano sa walang na pagputol ng mga punong kahoy at iligal na pagbimina na pinayagan naman ng DANR. Sa Quezon City para sa DCXR 558, ako si Silvestre Labay, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. RMN News, Negosyo. Pinalalahanan po makasama ng DTI ang mga negosyante at overseas Filipino workers na may pagtransaksyon lamang sa mga accredited freight forwarders ng Philippine Shippers Bureau. Dito kasi kadalasang nagpapadala ng kanilang mga bagahe, mga OFW at negosyante para sa kanilang mahal sa buhay. Ang babala po ng DTI kasunod na rin ang kaliwatkan ng reklamo mula sa publiko dahil sa mga freight forwarders sa bansa na bigong may padala ang balikbayan boxes ng kanilang mga kliyente. Ayon kay Yusek Sanay de Maglaya, maabot na sa 150 na reklamo ang kanila pong natanggap dahil sa hindi maayos sa serbisyo ng ilang freight forwarders firm. Kasabay ito nanawagan ang ahensya sa publiko na bumisita sa website ng DTI sa www.dti.gov.ph para malaman daw ang mga accredited freight forwarding companies at pwede rin tumawag sa direct hotline na 751-3330. RMN News Abroad. Naramdaman ho yung magnitude 7.2 na lindol
sa Kuril Islands sa Russia. Sa record ng US Geological Survey, unang pumalo sa lakas ng magnitude 7 ang pagyanig sa 25 at 8 kilometro hilagang silangan ng Kuril Islands. Matapos yung ilang sandali, itinaas ito sa 7.2 na nasa layong 250 hilagang silangan ng naturang isla. Ang epicenter ng lindol ay nasa lalim na 122.3 kilometers. Maliban sa Russia, naapektuhan din ng pagyanig ang ilang bahagi ng Japan. Inalampaw ang posibleng pinsalang dulot ng lindol. Live mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayong Biyernes na ng tanghali, April 19, 2013. Sa mga taga-Naga, susunod na diyan si Ed Ventura sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1 FM. Panoorin mga kasama ang aming pagbabalita alas 12 po ng tanghali. Sa YouTube, type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Approve. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Saan